wala na, hindi na rin siya hindi na rin siya ma-detect. Ayan, kiniklik ko yan. Ayaw na rin pumasok ng pangalan niya dito. Kumbaga parang no data available daw, parang ganun. Tapos, ang masama pa, pag kinikreate ticket ko siya, ganito yung lumalabas. Yan, name and birth date not found. So, hindi ko talaga alam kung paano ko siya matutulungan. So, ang ginawa ko, tumawag ako sa POEA. Ngayon, tawag ko sa kanya, pag pinatawag, tumawag ako sa POEA, sabi ko, paano ko ba matutulungan yung ganung client ko? Kasi hindi na rin po niya tanda lahat. Kumbaga lahat ng information niya, wala na. Hi! Welcome back sa aming YouTube channel, Team Chesa Apple. Guys, bago ako mag-start, gusto ko muna po sanang magpasalamat sa lahat po na nag-share, nag-subscribe at nag-comment sa aming YouTube channel. Sa mga subscriber din po na naghanap sa amin sa Facebook para po magtanong at magpa-assist sa kanilang mga POEA Help Desk, maraming salamat din po. So guys, yung topic natin ngayon, para po siyang part 2 ng POEA Help Desk. Kasi meron pa rin po akong ilang mga subscriber na naguguluhan kung paano po nila isasubmit yung mga concern nila sa POEA Help Desk. So, nag-screenshot po ako ng mga ilang katanungan na nagkaroon na rin, na-encounter ko na rin po yung ganong problema na na-assist ko na sa Facebook. Yung nag-TPM sila sa akin na ganun yung problema nila. So, inisa-isa ko po lahat yon. So, kinumpile ko lahat yung mga tanong nila, para po ma-vlog ko naman po sa inyo at ma-share ko naman po sa inyo kung ano man po yung ginawa ko para po ma-solve yung mga problem nila sa POEA, sa kanilang e-reg, sa kanilang pong PEOS at sa kanilang OEC. So guys, ito muna may isa akong singit ko lang. Yung iba po kasi nagkakaroon ng problema sa OEC. Halimbawa, 2017 yung OEC nila. Ang kailangan po muna kasi talaga doon ay ma-update po natin yung e-reg. Doon po kasi manggagaling. Sabi ko nga doon sa dati kong vlog, magkasama na po kasi ngayon ng ang e-reg at saka ang OEC. So, hindi nyo po maaayos yung OEC nyo kapag hindi po updated si e-reg. So, si e-reg muna po yung kailangan nating unang ayusin bago po natin maaayos si OEC. Saka si OEC, kailangan po na may plate date na po kayo bago po natin ma-process. So, tuturo ko na lang po sa inyo mamaya kung saan po kukunin si OEC o si balik manggagawa. Okay? Para po medyo hindi kayo nalilito. So, inuna ko na po itong gantong, para kung sakali may ba't ganun, magkaiba yung dati, hindi. Magkasama na po sila ngayon si e-reg at si OEC. Okay? So, kailangan tapusin nyo itong vlog ko para makita nyo. Okay, sige. So, guys, simulan na natin. So guys, itong mga mga screenshot ko na lang to ha, kasi mga tapos ko na to, mga client ko sila sa FB na mga nagpa-assist sila. Na same yung question na meron ulit doon sa YouTube channel namin. Pasensya na po sa mga nagdadaang motor, talagang maingay po sila. Mag-New Year na po kasi, pasensya na. Okay, ma'am, Rods TV, ma'am, paano i-edit yung multiple? Sorry, ma'am, paano i-edit yung profile? Yung sa name ko, kasi may nakalagay na multiple account. Okay, marami po ako na-encounter na ganyan na nagpapa-assist sila. Okay, so yung e-reg number nila, pangalan nila, may nakalagay na multiple account. So, kailangan matanggal yan. Ibig sabihin yan, may existing isang account ka pa, tapos meron ka pang isang account, kaya nga multiple, di ba? Okay, so, paano maaayos? So, mag-POEA Help Desk po kayo. So, ganito mangyayari dyan. Ganyan. So, yung POEA Help Desk, ayan, ganyan po. Ganito ang i-reply sa inyo ni POEA Help Desk. Kailangan daw ma-deactivate yung isang account nyo para po ma-process yung ngayong account. Kumbaga, parang buburahin sa system yung isang account. Okay? So, ang nakalagay dito, you must reply with a statement that you will not again create multiple account in POEA e-services or accept the possibility of disqualification in POEA processing.
So, ang ginagawa ko dito guys, dun sa taong yun, kinakopy ko lang to, yung you must, ipinagagawa, ito lang parang, replace ba tawag doon? Pasensya na daw ako masyadong maano sa English. Yan, basta ganun. Okay, I will not again. Okay, create. So, dinadagdagan ko na lang po ng ganun. Tapos, pinapa-handwritten ko po sa kanila. Tapos, may pirma dun sa ilalim. Okay, pag nag-reply po kayo, pag kinilik nyo tong reply na to, so, ilalagay nyo po dun yung sulat kamay, kasi pinapa-screenshot ko sa kanila, tapos pinapasend ko sa kanila through messenger. Tapos, isi-send ko dito. Tapos, lalagyan ko pa to ng ganito. Ng ganyan. Ika-copy-paste ko pa yan. Kasi, minsan kasi, hindi sapat yung sulat kamay lang nung tao. Nilalagay ko pa tong statement na nakalagay dun sa sulat nung tao. Nagigets nyo ba? Basta ganon yung nangyayari. Kasi, minsan, hindi sapat yung, sinasabit ko lang yung pinakasulat nila So, nilalagyan ko siya ng, sinusulatan ko kung ano yung nakapaloob dun sa sulat nila. Yon, ganun po yung ginagawa ko. So, nagre-reply naman kagad sila. Kapag sinubmit po to ng umaga, within a day, maaayos na po kagad to, masusolve na. So, isa yun ang sagot dun sa multiple account. Okay? Sunod. Malinaw ba sa multiple account? Okay. Sunod. Ayun. Yung tanong po kanina, saka yung tanong po ngayon, paano gumawa ng statement na multiple account po, same lang din po yon. So, pinakita ko sa inyo kung paano yung isusulat. Okay? Yung katulad kanina. Ito guys, sige, ito na lang. Pakita ko sa inyo. Ito, yan. Ito yung sample. Ito yung sample. Sorry, Brian Vargas. Nasama pa yung slash, yan mo na lang. Edit na lang. Okay. So, ito yung sample ng pinasulat ko doon sa customer ko na sulat kamay nila, tas may pirma sa ibaba na hindi na sila gagawa ng multiple account or mababan sila for life sa POEA. Okay, ito yung sample. Yan yung i-attach mo dito. Ito yung i-attach mo dito dyan sa reply niya. Okay. Sana naiintindihan nyo. Okay, sunod. Pwede po bang magpa-assist tungkol sa OEC? Ito yung sinasabi ko kaganina tungkol dun sa OEC. Hindi po natin ma-assist, hindi po natin kagad maaayos si OEC kapag hindi po updated si IREG. So, papakita ko sa inyo mamaya kung saan kukunin si OEC or si balik manggagawa. Okay, papakita ko sa inyo later. Kasi meron pang isang, okay. Paano po ipipila pang school kung ano pong lumalabas? Kung ano-ano pong lumalabas. So, kung nga naman, ano-ano nga lumalabas. Okay, ito yung sample. Gumawa ako ng isang account. Okay, experience, education. Ay, ito pala yung tanong kaganina ha, tungkol sa balik manggagawa. Okay, ito yung OEC guys. Ayan, yung balik manggagawa or OEC. Ayan, kiklik mo lang yan. Pero, kailangan, sige, pag-click mo yan. Ayan, passport data not available, profile image not available, passport image not available, beneficiary data not available. Okay, so ang dami pang kulang. Kasi dami ko lang naman to Okay, kailangan may profile picture ka na. At kailangan attach din po dun bago yung passport. Okay? So, tapos dito sa profile nyo, kailangan, kumpleto na po lahat yan hanggang dito sa beneficiary. Yan, hanggang beneficiary. Okay, sa mga nagtatanong tungkol dun sa update profile, gato lang naman yan guys di ba? Okay, sample. So, lagay nyo si katulad niya, nakalagay Aglipayan, di ba? So, click nyo si hanapin natin si Roman Catholic. Sino ba yung Roman Catholic? Kumakita. Ayun, Roman Catholic. Wala. Ayun, Roman Catholic. Tapos lagay natin yung cellphone number. Ayan, 094622020035. Yan din ang GCash account ko, ha? Baka naman. Baka lang naman. Okay? Okay, so,
hindi pa siya mag-update profile. So, kailangan ayusin mo na muna siya. So, wait. 112. Huwag kayong mabigla. Sexy po ako. So kung 5'2 ako, ano natin? 5'2 in meters. Okay, 1.5. 1.5. Okay, married. Sorry, married na. Charot. Okay. Hindi kasi natin ma-check yung ano kapag hindi natin pinilapan lahat to. So kailangan pilapan muna natin lahat para mag-update profile siya. Kasi na ba yung Laguna? Nawala na si Laguna. Ayun, Laguna. Okay. Okay. Kung saan ka pinanganak, birthplace. O, ayan, yung address mo, lagay mo dyan. Tapos yung birthplace mo. O, tapos, apelido ng nanay mo sa pagkadalaga. Beneficiary. Okay. Okay, ano ba yan? 45 province. Okay, itong nasa sa other details, pwede nang wala po. Pwede nang wala yan. Okay, save. Okay, save. Pasok. Okay. So, kapag na-update nyo na po lahat yan, so, update profile na siya. Okay, pasok na siya, di ba? O, galing. Ganun lang po yun. So, baka kasi, kaya hindi po siya nag-a-update, kaya po hindi siya nag-a-update profile, kasi hindi nyo pa natatapos, meron pa kayong hindi natatapos. Katulad kaganina, napansin nyo doon sa, ano ko nung may family, doon sa add beneficiary, hindi ko siya, meron ako nalaktawan yung sa cellphone number, di ba? So, hindi siya nag-go kasi ibig sabihin may mali ka pang ano, i-double check mo lang yung mga na mismong pipil-apan, baka hindi mo pa kasi nakukumpleto, kaya ayaw niyang mag-update profile. So, kailangan, kahit na simple lang yung, halimbawa, yung Roman Catholic, hindi Roman Catholic yung ano, nalimutan mo, tapos, ano ka, kunyari, Iglesia ni Cristo, kunyari lang ha, Iglesia ni Cristo ka, o di, hanapin mo ulit yung Iglesia ni Cristo, o, tapos, update profile mo ulit siya, o, papasok ulit siya, update, o, diba? Ganun lang yun. Baka kasi may nakakalimutan kayo na hindi nyo napipilapan, kaya ayaw mag-update profile. Kaya sabi ko nga sa inyo, simula po dun sa first name hanggang dun sa beneficiary, kailangan mapilapan nyo siya para po mag-update profile siya. Okay? So, ayan. O, balik tayo dito sa profile. Okay. Ay, sa dashboard pala. Sorry. Okay, balik tayo dun sa dashboard.
Okay, balik manggagawa. Since wala pa tayong picture at wala pa rin tayong passport, so hindi pa rin yan mag-okay. Pero meron na tayong beneficiary, ang data available, di ba? O, ayan. Kailangan makumpleto nyo po lahat yan para po mag-update na rin po yung OEC or balik manggagawa. Dahil nga sa dami ko lang po to, hindi ko po pwedeng lagay yung, di ba? Okay, dun sa tanong ka kanina, dun sa experience sa educational attainment. Ang ginagawa ko po kasi dito, hindi ko na nilalagay yung school. So, kung halimbawa high school graduate o high school level, lagay nyo na lang po, ayan, high school level. Kung di ka tapos ng high school o high school level, lagay mo. Importante po dyan yung academic year lang. 1998. Oh. Ito yung sinasabi nila kasi kung anong daw ang lumalabas. Kung wala po siya sa choices, ilagay nyo na lang po others. Okay lang po yun. Wala pong problema dun. Okay? Save. O, papasok na yun. Okay na po yun. Lagay nyo na lang po others. Okay. Ano ba? O, ito. Katulad nun kaganina, diba sa katodi. Sabi ko nga po sa inyo, pare-parehas lang po yung mga concerns. Pare-parehas lang halos yung mga concerns. So, ganun. So, kailangan, siguro nga, sabi ko nga kanina, baka meron po kasi kayo na namimiss na pilapan, kaya ayaw po mag-update profile. Okay. So, ito, share ko lang din. Tapos na tayo sa multiple account. Paano naman kapag halimbawa, ganito yung lumabas sa inyo? Yan, name and birth date not found. May client ako na ganyan na nangyari. So, tinanong ko sa kanya kung meron siyang e-registration number. Hindi na daw niya tanda. Pero nag-abroad siya ha, nalimutan niya na daw. Parang matagal na siyang nag-abroad eh. So, ngayon parang pinapaasikaso lang ulit sa kanya ng agency. At masama pa nito, yung dati niyang agency, nagsarado na. So, wala na siyang pagkukuhanan. So, sabi niya, yung e-registration niya, hindi daw siya sigurado kung may e-reg siya. Pero meron siyang OEC. Ngayon, chinek ko dun sa OEC niya, kasi diba meron ditong checking ng OEC. For 8 help. Ay, ito mali. Ito pala. Yung transfer all BM records. Wala na, hindi na rin siya ma-detect. Ayan, kiniklik ko yan. Ayaw na rin pumasok ng pangalan niya dito. Kumbaga parang no data available daw, parang ganun. Tapos, ang masama pa, pag kinikreate ticket ko siya, ganito yung lumalabas. Yan, name and birth date not found. So, hindi ko talaga alam kung paano ko siya matutulungan. So, ang ginawa ko, tumawag ako sa POEA. Ngayon, tumawag ako sa POEA, sabi ko, paano ko ba matutulungan yung ganung client ko? Kasi hindi na rin po niya tanda lahat. Kumbaga, lahat ng information niya, wala na. So, ang nangyari, ang reply sa akin ng POEA, patawagin ko sa kanila kasi hindi talaga sila nagbibigay, syempre confidential yun eh, hindi sila nagbibigay ng mga ganong data. So, kailangan makausap talaga nila mismo yung concern na tao dun sa account na yon. So, parang ibinigay sa kanya yung email address na ginamit niya dati doon sa, para ma-retrieve niya yung account. So, nung binigay sa kanya yung email address, ayun, naayos ko naman po yung kanyang e-registration. Sobrang alam po talagang hirap at ang tagal ng proseso. Kasi bandang huli nalaman ko may problema rin po pala siya sa birthday. So ayun, pero awa naman ng Diyos na okay naman po. Sabi ko naman po, hindi ko naman po kayo basta-basta bibitawan hangga't hindi okay yung account nyo. Hangga't kaya ko naman pong isolve po natin. Okay? So, ano pa yung mga nai-encounter? Okay, isa pang kadalasang nai-encounter na problema dyan, kapag mali yung, may isang letter or mali yung katulad nito. Wait lang. Ayun. Customer ko din po to sa Facebook. Nagkamali siya ng lagay ng apelyido. Yung middle initial niya, tama ba?
yung middle initial niya, nailagay niya sa last name niya. Tapos yung last name niya, nilagay sa middle niya. Parang nagkapalit. Parang ganun yung nangyari. Nagkapalit siya. Tapos, ginawan ko siya generate ko siya ng ticket. Kaso, ang lumabas dun sa create ng ticket niya, meron siyang multiple account. So, nalaman ko, gumawa pala siya dati ng account. Paggawa niya ng account, gumawa ulit ng account. Nagkamali pa rin siya. So, ganun yung naging problema. Kaya nagkaroon siya ng multiple account. So, ayun, pinakorek ko na muna po yung multiple account niya. Katulad kanina, pinasulat ko nga siya ng handwritten na hindi na siya gagawa ng multiple account or unless disqualification sa POEA processing. So, ayun. Una muna po na namin ginawa yung maayos yung multiple account niya. Then, sunod, doon naman po sa affiliate, sa pangalan niya kung paano maiko-correct. So, ang katapat lang po nun, passport. Sabi ko nga po sa inyo, lalagay nyo lang po siya dito sa may reply. Yan. So, may kiklik nyo lang po yung reply na yan. Tapos, i-attach nyo yung passport na yon. Parang dun po kukuha ng reference si POEA para katibayan na tama po yung i-input nila. Tama po yung i-input nilang pangalan doon sa i-reg nyo. So, ganun po yung nangyari. So, dito naman po, sa akin kasi, ang lagi kong ginagamit is Kalamba. Yun po kasi yung pinakamalapit dito. Pero meron din po akong customer na nangyari na meron na siyang create ticket kaso hindi niya alam kung nagre-reply ba. Kasi parang hindi niya po nakuha yung parang ticket number. Paano nga naman pag hindi mo nakuha yung ticket number? Paano nga naman? Pag nag-create po ulit kayo ng panibagong ticket, lalabas po yung previous na ticket nyo. So, i-copy paste nyo lang po yun, tas yun po yung i-inquire nyo. Okay? Ayun. So, balik tayo dito. So, ganun po yung nangyari. So, ang katapat lang naman po nun, kapag may papaayos kayo sa pangalan, is yung passport nyo lang po. Yung updated na passport nyo, yung bagong renew na passport, yun lang naman po yung katibayan. So, kailangan, pag in-upload nyo po yun, kailangan nasa 2 MB. Pasok po dun sa requirement na hinihingi nila. Okay? So, kailangan, sabi ko nga kanina, kailangan muna kasi ma-deactivate yung dating account. Parang nalito na ako. Oh, yun po yung, ganun po yung naging problema nila. Okay. Sunod. Ano pa ba? Ayun. Isa pang nagkaroon ako, na-encounter ko na problema naman. Gumawa siya ng e-reg. Meron siyang e-reg 2018, parang ganun 2018-2019. Nagkaroon siya ng e-reg. Kaso, hindi niya na po tanda yung email address na ginamit. So, hindi niya natanda yung email address na ginamit niya. So, help desk ulit tayo. So, ang hihingin sa ni POEA, kailangan yung active na email address mo. Kailangan mag-provide ka na kagad ng active na email address mo. Para kung sakali, yung dati mong e-reg, itatransfer niya dun sa panibagong email address na meron ka na active ngayon. Kasi meron din po akong client noon na inilalagay dun sa dating email niya kaso talagang ayaw nang pumasok, parang hindi na talaga siya okay. So ayun, parang pinag-create na lang po siya ng panibagong email address. So kung ano lang naman po yung isagot sa inyo ni POEA Helpdesk, yun lang po yung gawin natin para hindi masyadong nakakalito, di ba? So ano pa ba? Okay, ito sa balik manggagawa na to, katulad ng sinabi ko nga kaganina, hindi po natin maa-update si OEC or si balik manggagawa pag hindi po updated si e-reg. Number 1 po yun. So, kung halimbawang matagal na yung sa OEC nyo, kung meron kayong OEC, kasi usually yun talaga yung meron silang available eh. Kadalasan kasi, sabi nga nila, hindi sila sigurado kung nakapag-fill up sila ng e-reg kasi nga agency yung gumagawa nun. So, kung halimbawang yun po yung problema niya yung sa OEC, kailangan po muna talaga nating i-update si e-registration bago po natin magawa yun si balik magagawa. At kailangan may plate date po pala. May flight date. Anong plate date? Flight date. Yung pag-alis mo na. Pag-alis mo na ba, nag-stay ka dito. At saka meron pa po palang isa. Meron nga pala akong isang client na nangyari na
na problema siya sa kanyang OEC. Kasi ayos na yung i-registration niya. Ang problema niya, ang date yata ng flight niya ay parang September 1 yata, parang ganun. September 1 ang flight niya. Tapos, nag-PM siya sa akin ng October, ano ba? September, October, ay mali. July, teka, January, March, April, May, June, July, August, September. Oh, yun, August. Sorry naman. August. Siguro mga last week na ng August, nag-PM siya sa akin. Sabi niya, ma'am, paano po ba dapat kong gawin? Hindi ko kasi mahanap yung ano namin, yung combo namin, kaya hindi ko ma-screenshot sa inyo. Okay, hindi ko ma-share sa inyo. Ma'am, paano po ba dapat kong gawin? Flight ko na po sa September 1. Tapos, ang nailagay pala niyang, ang flight na daw niya sa September 1. Tapos, ang nakalagay daw dun sa OEC niyang appointment ay September 15 yata. Diba? Hindi po pwede. Kasi, nasa ibang bansa na siya, tapos may flight pa siya sa, may schedule pa sa OEC. Sabi ko, ma'am, hindi rin po ako sigurado kung anong natin dyan sa problema nyo. Pero ma'am, subukan nyo po munang pumunta ng POEA, sabi ko sa kanya. Suntok sa buwan yung ginawa niyang yun, ha. Kasi hindi ko rin po alam paano siya i-assist, kasi updated na yung e-read niya, yung OEC niya yung may problema. So, gano'n na nangyari. Sabi ko, excuse me, ma'am, kung sakaling balitaan niyo po ako para kung sakali, may, ko naman po yung concern niyo sa ibang tao kung sakaling ma-encounter din nila ganyang problema. So, gano'n nga nangyari. Nagpunta siya ng POEA, bukas ang flight niya, ngayon siya nagpunta ng POEA, binigyan na siya kagad, hindi maselan pala ang balik manggagawa. Kahit po wala kayong flight, pwede kayong pumunta. Kahit wala kayong schedule, pwede kayong pumunta. Ganun yung nangyari dun sa client ko eh. So, kung sakaling may encounter nyo yon at medyo may problema kayo sa OEC, basta po updated ang i-register kasi yun din po yung unang-unang hinanap sa kanya. Updated dapat ang i-registration nyo. Kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo, ang e-registration at OEC, hindi na po sila magkabukod. Magkasama na po sila. So, kailangan, updated si e-reg mo bago mo ma-update si OEC mo. Exempted ka man o hindi ka exempted, kailangan updated ang e-reg mo. Okay? So, sana kahit wala akong masyadong mga naipakita sa inyong mga screenshot, mga nalinawang kayo dun sa, kung na-encounter nyo man po yung mga ganong klaseng problema, at least, nalinawang kayo sa mga na-encounter ko na problema ng mga FB clients ko tungkol sa kanilang e-reg, at sa kanilang payos at sa kanilang OEC. Okay? Sana po nakatulong ako. Muli, ako po si Ate Apple at maraming salamat po. Thank you sa panonood. Guys, bago ko nga pala malimutan, post ko nga pala yung POEA hotline na tinawagan ko para sa mga concerns ko. Kung meron po kayong ibang concern at gusto nyo po na kayo yung tumawag at makipag-usap sa kanila, pwede naman. Sobrang accommodating po talaga ng mga taga POEA. Sobra po talaga. Okay, so saludo talaga ako sa kanila pag nakikipag-usap sila, talagang hindi ka rin naman nila bibitawan hanggat hindi okay yung concern mo. So, ito po yung number. Yan. So, ayan. So, may mga cellphone number na rin po yan. Pwede nyo na po silang tawagan. So, ayan. Okay, muli, pa-like, share, and subscribe na rin po sa aming YouTube channel. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Thank you po.